Good day po, Sir Joseph. Ako nga pala si Susan, hindi ko tunay na pangalan. Nais ko lamang din pong ibahagi ang karanasan namin ng aking ina noong ako'y nasa edad 12 pa lamang. Lumaki ako sa probinsya at yung kinalakan kong lugar ay masasabi mong napakatahimik at parang walang panganib na makikita. Ngunit sa kabilang banda, ang mga tao rito ay ninanais ng lumisan sa lugar na yon dahil sa madalas na pag-atake ng aswang tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan. Kung ang iba'y hindi naniniwala sa aking ibabahagi ay hindi ko na kayo pipilitin pa. Naalala ko noong nasa ganoong edad ako may narinig kami ng aking ina na parang hampas ng pakpak ng isang malaking ibon. Ating gabi na ito noon at nakahiga na kami sa aming higaan na magkatabi ng aking ina. Dalawa lamang kami sa bahay dahil wala akong kinagis ng ama. Sabi kasi ni ina na patay na raw ang ama ko noong sanggol pa lamang ako. Balik tayo sa narinig namin. Matapos ang tila pagwasiwas ng pakpak parang unti-unti itong humihina. At matapos nun parang may kung anong dumampi sa aming bubungan. Ramdam na ramdam namin yon sa kadahilan ng hindi naman ganong kataas ang pagitan ng aming higaan sa aming bubungan. Tapos nun, nakita ko yung aking inay na may kinuha siya sa aparador at nakita kong isang buntot ng pagi. Alam kong buntot pagi yon dahil lahat naman ng mga tao dito sa aming lugar ay mayroong ganong bagay. Mampalayas daw ito ng aswang, sabi nila. Lumabas si ina ng bahay at hinahampas ang aming dingding ng bahay at nagsisisigaw ito nang lumayas ka, lumayas ka. Puro ganun ang naririnig ko sa kanya, ngunit hindi ko makita kung sino o anuwang kanyang hinahampas. Kinabukasan ay matunog na naman ang usapan na may pag-atake na naman daw ng aswang dito. Sa tingin ko talaga hindi na talaga ito biro-biro lamang. Sa mura kong edad na yun ay tila ba nasanay na akong makarinig ng mga kababalaghan tulad ng aswang. Isang gabi, habang nanganganak ang aming kapitbahay na si Ate Ami, ay napansin ko mula sa bintana namin. Ang dami ng mga taong nakapalibot sa kanilang bahay. Para bang mayroon silang binabantayan na kung ano. At hindi naman ganun kalayo ang bahay nila mula sa amin at tanaw na tanaw ko nga ang isang napakalaking ibon na bigla na lamang dumapo sa bubungan nila Ate Ami. Sumigaw agad yung isa sa mga bantay at itinuro nito yung malaking ibon na yon. Tandang-tanda ko pa yung huni ng nilalang na yon. Parang tik 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 tik. Parang ganun yung naririnig ko. Hindi ako maaaring magkamali na ganoon ang aking narinig. Ngunit hindi ako sigurado kung sa kanya ba galing ang huni na yon. Nagkagulo na silang lahat kahit yung mga tao na nasa loob din ng bahay. Noong unay akala ko'y hinahampas nila ang yero ng bubungan nila Ate Ami. Ngunit iba pala ang nangyayari. Yung nilalang na nasa itaas ng bubungan pala ang gumagawa nito na para bang sinisira yung yero. Nakakapangilabot noong makita ko mismo na nag-ibang itsura niya. Parang naging isang hugis tao. Tapos nawala na yung pakpak. Tapos kung hindi ako nagkakamali, dahil maliwanag naman ang buwan nun, ay nakita ko na kulay berde ang buo niyang katawan. Mayroon pa ako narinig na nagsabing nasa na raw yung asin. Tapos maya-maya lamang ay mabilis nang nakatakas ang aswang na yon. Grabe. Kahit wala ako doon ay nanginginig ang tuhod ko sa takot. Maya-maya pa ay lumabas na ako ng bahay at pinuntahan ko ang bahay ni na Ate Ami. Doon ko nakita na yung isa palang tagabantay sa labas ay may kagat sa braso. Hindi ko alam o nakita kung galing ba ito doon sa aswang, ngunit yun ang sabi nila. Pero ang alam ko'y wala naman nakagat ang aswang na yon. Yung kagat na nasa braso niya parang sinakmal ng isang mabangis na hayop. Totoo kaya ito? Yun ang palaging tumatakbo sa isip ko noong mga oras na yon. Tapos bigla na lang nagigisa yung lalaki na may kagat sa braso at nagiiyakan ng mga kasama nito. Wala akong kaalam-alam sa nangyayari, ngunit ilang araw lamang ang nakalipas. Nabalitaan kong patay na yung lalaking may kagat sa braso na yon. Nakakatakot talaga, Sir Joseph. Kaya yung ina ko'y nagbalot-balot na ng mga kagamitan namin at umalis na kami sa lugar na yon. Napadpad kami rito sa syudad at minsan isang beses ay umuwi ako dun sa lugar na aking kinagisnan. Nakita ko yung bahay namin na may ibang tao nang nakatira, tapos marami ng mga kabahayan doon. Yung mga tao na kakilala ko'y wala na ang lahat. Nakibalita ako sa mga bagong nakatira doon
at sinabi sa akin na napadpad daw sila sa lugar na yon nang walang katao-tao rito. Ibig sabihin lahat sila ay nagsialisan na rin. Noong tinanong ko sila kung wala na ba yung mga aswang na nanggagambala sa lugar ay sinabi nilang wala na yon. Kasama nyo sila na lumisan sa lugar na ito. Nagtataka talaga ako kung bakit parang walang takot ang mga bagong nakatira hanggang sa nag-alok sa akin yung kausap ko na matanda. Ineng, bakit hindi ka muna kumain? Masarap ang mga luto dito, lalo na itong dinuguan. Pag-aalok pa ng matanda na nakausap ko. Hindi ko alam kung bakit ngunit kinilabutan ako bigla sa pagkakasabi niya nun. Tapos yung mga tao sa paligid ko ay nakatitig lamang sa akin ng masama na para bang may kakaiba. Tumanggi na lamang ako at sinabing uuwi na ako. Noong naglalakad na ako papunta sa terminal, pauwi sa syudad, ay sumakay na ako kagad ng tricycle. Medyo malayo-layo rin yung nilakad ko para makasakay ng tricycle dahil kahit noong papunta sa lugar namin ay walang gustong maghatid sa akin doon. Saan po kayo galing ate? Tanong pa ng driver. Doon lang sa dati kong tirahan. Kinumusta ko lang yung bahay namin, ngunit iba na palang nakatira doon at yung mga tao'y iba na rin. Wala na yung mga dating kakilala ko. Saan? Sa Binuwang ba? Yung paglagpas mo sa tulay? Gulat na tanong pa nito. Binuwang? Yun na ba yung tawag doon? Oo, doon ako galing sa paglagpas sa tulay. Buti nakalabas ka pa ate. Kaya walang tricycle na dumaraan doon dahil lahat ng nakatira doon ay mga aswang. Ako naman ay gulat na gulat sa nalaman kong yon. Naisip ko na kaya pala gano'n na lamang ang tingin nila sa akin. Nasa na po yung mga tao na nakatira doon? Dati kasi akong taga ron sa lugar na yon at nais ko lamang bisitahin yung dati naming bahay. Wala kaming balita ate, pero ang alam ko lahat ng nagtangkang pumasok sa lugar na yon ay pinapakain nila na bahagi ng kanilang orasyon. Yun ang pagkakaalam ko. Doon ko na nga tuluyang nasabi na muntik na pala akong mabiktima ng mga aswang na yon. Agad-agad ko itong ikinuwento sa aking ina't maiyak-iyak ito dahil sa sinapit ng mga kalugar namin. Hanggang ngayon ay naroon pa rin yung lugar na yon. Sabi ng tricycle driver, Binuwang daw yung pangalan ng bagong lugar. Wala rin kaming balita kung ano ba talaga nangyari sa mga kapitbahay namin. Kung totoo bang lumayas na sila o ginawa lang silang mga pagkain na mga hayop na nilalang na yon. Bali hanggang dito na lamang po yung kwento ko, Sir Joseph. Pagpasensya nyo na po kahit maikli lamang.